may tanong doon sa punto por punto. Bakit daw bakit daw may panalangin tayo na tinatawag natin si Mama Mary na ah ayun Hari. yung Aba, hari? Aba Santa Mariang Hari. Oo, Aba Santa Maria ang hari. Okay, ganito po yan, no? Tandaan po natin, ang simbahan is 15th century pa. Yung mga dasal natin, tandaan natin, no, may tinatawag na tayong panitikang pangrelihiyon na ating nakagisnan noong pa 1521. So, ang wala kasi noong panahon na yon, kapatid, sa lahat na nakikinig, bakit sa Aba Santa Maria Hari? Kasi hindi wala pong tayong reyna noon na salita. Okay? So, ang reyna na salita ay galing lang mismo sa mga Espanyol yan, Spanish word. So, nung dumating na sila, doon pa lang nadidevelop yung salitang reyna. So, in other words, yung mga salitang ganyan, kapatid, dahil sa unang salita yan, mga words, kahit nga Ginoo eh. Bakit aba Ginoong Maria? Ganon din yan. Bakit hari? So, ganon din yan. Ang tinatawag yan, mga panitikang pangrelihiyon na mga lumang salita. Mga old term ba? Okay? So itong mga old term na yan, ginagamit talaga natin yan noon pa yan. No, kaya hindi naman pwedeng baguhin yan dahil lang sa mga nagsulputang sekta. Kahit naman gawin mong reyna yan, hindi naman mag-aano yan, hindi naman magdadasal ng rosaryo yan eh. 'Di ba? Kahit gawin mong ano yan, gawin mong reyna. Now, biblically, mayroong nakalagay kahit babae, nagahari. No? So, Bro Junri, ibigay niya nga natin ikalawang hari, 11:3. Alam nyo, 11:3 ng ikalawang hari. opo, chapter 11 verse 3. Nagahari siya, babae siya, hindi siya nagre-reyna. Kasi nga yung Biblia lumang panitikan ang ginamit talaga diyan. No, hindi naintindihan ng ibang sekta 'yan, mga kapatid. Makinig po Anong kayo. version ng Bible, Brother Angel? MBB lang din, bro. MBB lang. Okay. So ito po ating mababasa, mga kapatid. Pagkatapos, dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago roon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Ay, babae, Brother Angel, naghari. Kasi old Atalia. English. Yes, old English, old language word 'yan. Panitikang pangreliyon na nakagisnan. Naghahari talaga ang Biblia kasi ganoon eh. Mayroon pa nga ikalawang kronika nga, bro, chapter 22 verse 12. Chapter 22, verse 12 ng ikalawang kronika. Ito po ating mababasa, mga kapatid. Tingnan Si natin. Joas ay itinago niya sa templo, kaya hindi napatay. 6 na taon siya roon. Sa buong panahong namamahala si Atalia bilang reyna. Actually, diyan bilang reyna dito sa akin, ano pa yan, medyo bago pa yan, Bago MBB12 na pa to, yan, no? bago. Oo. Oo, sa ibang salin yan. Ang namamahala si Atalia bilang hari. Okay, medyo iba yung ano mo, tingnan mo sa ibang salin Sa yan. So in other words, RCPB yata. mm, Bisaya pala tong RCPB. ako ang ano Sa ko rito sa Tagalog ang Biblia yata with a tab. Sa tab natin tingnan. Ito. At siya ayan. nanatiling kasama nila sa loob ng 6 na taon na At nakatago sa bahay ng Diyos habang si Atalia ay naghahari sa lupain. So ibig sabihin, Brother Angel, yun palang paghahari at yung reyna is interchangeable siya na word. yes, exactly. Synonymous. Kasi wala naman kasi noon, mga brothers and sisters, walang salitang reyna pa. Kasi yung Biblia natin, lumang salin na yan. Kaya sa mga lumang salin, wala kang makikita mga babaeng tinatawag na reyna. No? So yung mga lumang salin, later on na ano yung reyna, later on na yan. Kaya pansinin mo, yung reyna ng langit, later on sa Old Testament, sa ano na yun, Book of Apocalypse. At even in New Testament, alam nyo ba, ginagamit yung royalty, yung paghahari, para sa lahat yon, kahit babae o lalaki. Unang Pedro nga, 2:9, bro, tayo lahat daw, yung mga mag-ahari, sino yung mga yon? Tingnan mo, no? Royalty yun eh, pero ginagamit yan ng mga CFD, ginagamit yan sa mga pangkalahatan din.
Ito ating mababasa mga kapatid. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. So yung isang lahing pinili ang pagkapari, actually sa ibang saling yan kay maghahari, no? Ibig sabihin yan kahit sa lahat noong paman ang haring word ay ginagamit ng mga ano yan, ginagamit pa rin ng ginagamit natin yan. But anyway, wag mong yun lang ang sabihin mo, old translation yan, old Tagalog word, dahil ang reyna ay hindi pa po uso noon yon. So kaya ginagamit yung hari. So pwedeng maghahari ang mga babae. Yes, ayon sa Bibliang binasa natin, naghahari si Atalia. Kasi lumang tipan na yon. Naghahari si Atalia. Tayo rin, mga bininyagang Katoliko, common priest. Maghahari ang mga pari, di ba? So common priest tayo, babae, lalaki, hindi ministerial. So tayo rin po ay pwede maghari kahit mga babae. Ano po ang yung follower niyo po ako? Sige bro, ano yung gusto mong itanong bro na gabay? Ito po yung kasi bro, yung parang ano, taga Iloilo kasi ako eh. Yung aking accent ba? Yung parang Di okay lang bro, basta Tagalog lang, kahit ano yung accent na unawaan naman namin. Kasi kami, mga Bisaya din kami, yung accent namin hindi naman pang Tagalog eh. So Bisaya din, so naunawaan naman. So okay lang yan kasi ano naman to eh. Pilipino naman tayo pareha. Sige bro. Ito lang bro, yung kasi ako una hindi po ako kasi yung palasimba. Tapos pero yung truly Christian ako, yung iba lang kasi yung paniniwala ko, pero truly Christian ako. What do you mean by truly Christian? Ano ibig mo sabihin sa truly Christian? Na hindi tanggap ng siguro ng ng mga ng anak ko ng ganon. Tapos yung kahit anong gusto ko na sabihin sa kanya, binabaliwala niya, wala naman akong tawag doon, yung mga masama na intention sa kanya. Siyempre anak ko yon. Yung tanong ko lang po, ano po yung pinakamagandang gabay na truly magabayan ko siya or matakot o hindi ko alam yung kung yung gusto, kung ano yung gusto kong sabihin. Parang balisa po ako. Yung tanging gusto ko lang is kagandahan, yung tanging magabayan ko lang siya. Ngunit hindi ko siya magabayan kasi unang-una ako alam ko may mga hindi may pagkukulang ako sa kanya o kahit pagsimba hindi ko siya kayang dalhin. Ngunit wait lang muna, may klaruhin lang ako May klaruhin muna ako. Bro, Katoliko ka bro? Na nagbibigay po ako ng mga kahit ano, yung mga tulong, mga kung ano-ano man, nagbibigay po ako. Bro, yung anak ko mismo, hindi ko pwede makayang dalhin. Bro, may tanong ako bro. Balik Katoliko ka bro, hindi? Katoliko po ako. Katoliko ka. Tapos yung anak mo? Yes po. Katoliko din po. Saan mo siya dadalhin? Hindi lang niya madala sa simbahan ba dyan, doon nahihirapan siya. Oo. Bro, hindi po kasi ako Brad na palasimba, siguro kulang po ako. Pwede mo bang ikwento sa amin bro yung relasyon? Pwede mo bang ikwento bro? Ano pangalan mo bro?
Ah, nahiya po kasi ako kasi isa po akong barangay official din po dito. Tapos, Okay, sige, sige. Lubya lang po Protektahan ako. natin yung ano mo. So, ano yung, pwede mo bang maikwento sa amin yung relasyon mo ng anak mo sa ngayon? Relasyon yung dalawa. Yung ano ba, yung bang, Maganda Um, din po. Maganda din po yung relasyon din namin. Ngunit gusto ko po siyang dalhin sa paniniwalang Katoliko. Ngunit ako din po mismo, alam ko may pagkukulang din po ako sa sarili ko. yung Paano- pagkukulang, paano ko- yung paano ko pagkukulang mo na yan, i-convince? Kasi hanggang sa ngayon ba, yung sinasabi mong pagkukulang, hindi mo mapuluan? I mean, Gusto ko hindi mo ba mapunan. kayang mabago sarili mo na maipakita sa anak mo na kaya mong punan yung mga pagkukulang mo, hindi mo kaya yon? gusto ko pong punan, kaya nga po, ako din po yung humingi ng mga verses o kung ano yung mga magandang Bible na gusto ko pong pag-aralan para gusto ko din pong ibigay yung mga No, hindi bro, hindi. basta yung Walang, ganon. Ako din walang po yung ano yan, nagbigay, walang, humingi. Naalala mo ba yun, Brother Didi? yes, walang ano yan bro, walang epekto yan kung hindi makikita sa iyo mismo. Ang problema Opo. dito bro, hindi man yung ano ng anak mo, hindi yung sa ngayon na ang nakita ko, ang yung sinasabi mong pagkukulang kasi yung makita sa iyo mismo ba ng anak mo. Opo, Kasi paano kung ako yung anak mo, paano ako maniniwala sa babasahin mong Bible kung hindi ko nakikita sa iyo mismo? opo. Does not make sense na kahit pa bigyan mo siya ng 100 verses bro, hindi naman niya nakita sa iyo, walang patutunguhan yan. So, ikaw mismo ang unang magbago sa sarili mo, no? Opo. Hindi yan ganun kadali bro, no? Pero dahan-dahan, tapos ikaw mismo sa sarili mo, ito ang advice ko sa ikaw muna sarili mo, hanapin mo muna sarili mo, ilapit mo muna sarili mo sa simbahan. Opo. Yung pagsabi mo na hindi ako, tunay ako na true Christian ako pero hindi ako nagsisimba, hindi ka Kristiyano kung hindi ka nagsisimba. Yan ang una mong malaman. Opo. Ang tunay na Kristiyano Nagsisimba na po nagsisimba ako, yan. May patay, may ano. Ay hindi ganyan. No, hindi ganyan na para kang Alam ko po, kasalanan ano ko tawag yan. yan eh. Alam ko Kasalanan po yan. May pagkukulang Ano ko din po tawag ako yan? doon. Para kang, Alam ko po, ano ba, alam ko yung po yun. mga dating hero na mahilig sa KKK, alam mo yun? Kasal, KBL pala, Oo, KBL. kasalubong bunyag. Kasal, binyag, tsaka libing lang nagsisimba, Oo. KBL tawag dyan eh. Ganon Oo. po ako. So hindi po ganoon ang Kristiyano, bro. So wag kang magtaka kung ganyan ang ano ng anak mo. Ganyan ang kaniyang response, ganyan ang response niya sa iyo. Kasi yan ang nakikita niya sa iyo. Kung hindi niya nakita na pinapahalagahan mo yung paniniwala mo, wala rin siyang halaga diyan. Maliban na lang kung mayroong ibang tao na makapagpabigay sa kanya ng liwanag patungkol sa kanyang pananampalataya. Tandaan natin, Opo. ang pinakauna na dapat magturo sa mga anak, tayong mga ama eh. Di ba? Kaya nga po. Oh, so ang ayusin natin dito, ikaw muna. Ikaw muna, bro. Ayusin mo muna yung sarili mo. Hanapin mo muna sarili mo paano ka malapit sa simbahan at sa Diyos. Opo. Kasi yan nga ang sinabi ni Kristo eh, no? Na walang ilaw, kapatid, walang ilaw na ilalagay sa ilalim ng kama o sa ilalim ng lamesa. No? Opo. Ang ilawan, dapat ilagay talaga yan sa isang lugar na kung saan magbibigay siya ng liwanag sa buong bahay. So, isabit mo yan para lumiwanag ang buong bahay. Tayo kasi bro, bilang Kristiyano, dapat tayo yung ilaw ng ilaw sa mundong ito katulad ng Panginoong Kristo.
I am the light. Sabi ni Panginoon Kristo, I am the light. So dahil tayo, tagasunod tayo ni Kristo, dapat ilaw din tayo. Magmula sa atin dapat ang liwanag. Kaya nga hindi ka pinapaniwalaan ng anak mo kasi wala siyang nakita sa iyong liwanag. Kasi ikaw mismo hindi ka lumalapit sa simbahan. Tama po. Diba? So, ilapit mo muna sarili mo sa Diyos. Ang ito, pinakamaganda mong gawin, confess your sins muna. No, mangumpisal ka muna, lumapit ka sa pari dyan. Kung may kakilala kang siguro naman, kakilala mo yung pari mo dyan kasi, ano ka public servant ka Kagawad ka ba? O kapitan? Parang ganon po. Parang ganon, so Kaya hindi kung pa sigurado. control yung lahat ng tao dito sa may barangay namin, bakit yung anak ko hindi ko kayang i-control? O kasi nga bro, hindi niya nakita sa iyo ba? Hindi niya nakita sa iyo 'yan, no? Sige, ibigay ko muna kay Brother Angel. Brother Angel, ikaw muna magbigay sa kanya ng Brother Angel. Wait lang. Yes po, good Sana evening po, po. Opo, Brad, no? May tinatawag kasing nemo that code non habit. Ang ibig sabihin sa Latin yon, so ibig sabihin po nun is what you cannot give if you don't have. Kumbaga, kung wala ka nga naman, ano maibibigay mo sa kanila? Ano ibig sabihin nun? So paano mo ipapangaral ang salita ng Diyos kung tayo mismo hindi natin alam? At the same time, tayo mismo hindi natin ginagawa. So in other words, sabi nga nung isang may commercial, di ba? Nakita niya naninigarilyo yung tatay niya. Ano sabi nung bata? Tay, gusto ko na ring manigarilyo. Ito, tingnan niyo po, no? Makakapulot tayo dito. Ano sabi nung tatay? Wag, anak. Madadali ang buhay mo. Yan, So, Opo. naninigarilyo si tatay, pero binawalan niya yung anak niya. Tingnan mo, binabawalan niya, pero siya naninigarilyo. Ano sabi nung anak niya? Bakit po kayo naninigarilyo? Gusto niyo po bang mamatay? Di ba? So, ibig sabihin nun, Opo. Tama po. yes, Tama po. tama, no? Oo, Sinasabihan tama po. mo yung anak mo, gawin mo to, ikaw mismo hindi mo ginagawa, o ikaw mismo pala, hindi ka nagsisimba. Ikaw hindi gusto mo maging magbuti siyang Kristiyano. Ang tanong, ako ba ay mabuting Kristiyano? Opo. Amen. So, kailangan umpisan mo muna po sa sarili mo, ipakita mo. Alam nyo, matagal ako sa charismatic, ang lagi ko sinasabi as a Bible preacher po, lagi ko sinasabi sa mga tao, paano mo maakay sa Diyos yung pamilya mo? Maging ehemplo ka. Maging example ka. Kasi kahit anong gawin po natin sa mga nakikinig ngayon, hanggat hindi nakikita sa sarili mo yung pinipreach mo sa kanila, hindi yan susunod. Sabi nga Brother Angel, practice what you preach. Yes. So, ang problema rito, wala rin siyang mapipreach. So, anong ipapractice niya? Totally wala po kayo kasi lahat, no? Ang gawin niyo po, umpisan niyo sa sarili niyo muna. No, yun nga, kailangan umpisan mo sa sarili mo, sa dami mo narinig po rito. Pag-aralin mo yung narinig nyo, isabuhay nyo. And then, biblically po kasi mayroon tayong obligasyon yan. Old Testament pa lang may ano ba obligasyon ng magulang sa mga nakikinig po. Buti na lang wala na si Kahalilit Itsoy, no? Magaganda kaya yung mga topic natin. Huwag na po kayong makipag-debate sa section, napakarami nating matututunan. Ano ito para sa mga magulang? Deuteronomy chapter 6. Old Testament pa lang, ito po yung obligasyon ng magulang sa mga anak. Deuteronomy 6:6-7, Bro Jando. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ano sabi po ng Biblia? Old Testament pa lang dyan, brother. No? Narinig mo yun, brother? Opo. Ituro ninyo sa inyong mga anak, no? Ano yun, yung salita ng Diyos. Hanggang Old Testament po yan. Mateo 6, Efeso 6:4 nga, Bro Junri. Hanggang New Testament yan
Efeso 6:4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Narinig niyo po ba yon? Nanonood kayo sa brother? Opo, mga brother na nakikinig po ako. Nanonood ka ba sa nakita mo yung talata? So, sa lahat ng mga magulang, obligasyon daw na palakihin sila sa aral at turo ng Panginoon. Ngayon, paano mo ka nga naman nemo that called non-habit? So, paano mo maituturo kung ikaw mismo wala kang alam? So, umpisan mo po, confession, no, be a prayerful daddy, sabi nga, no, be a prayerful God, make sure na maging godly person ka, maging prayerful life. Magsimba ka, mag-confess ka po muna, sabihin mo sa parent na hindi ka nagsisimba na matagal na kasi isang beses, dalawang beses lang mortal sin na yan o grave sin na yan, no? O pag nakamatayan mo yan, para medyo bigyan natin na matindi si brother Junrey, si brother, hindi po kayo nagsisimba, napakalaking kasalanan, sa daming kasalanan, isang mortal sin lang, saan pupunta kapag namatay? 10:35 ng Katikisim. Brother, pakinggan niyo po ito baka makamatayan natin yan, hindi po biro ito. Umpisan mo muna sa sarili mo, ito po yung turo na simbahan, 10:35 ng Katikisim. Sabi dito, the teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishments of hell, eternal fire. Hindi po biro yan. Kapag nakamatay natin ang mortal sin, impyerno tayo agad-agad. Narinig niyo po ba yon, brother? Yes po, narinig ko po. So ako At pag hindi ka naiintindihan ko po. nagsisimba, yes, napakalaking kasalanan yan. Pero pa yung iba-ibang kasalanan mo, yung mga pride, yung mga bisyo, yung mga kung ano Tama namang po. mga kasalanan. Pride ko po. Yes, Pride ko po yung pinakamalaking kasalanan pride, ko. di ba? O isa na yon. So napakarami kayang kasalanan. So yun po ang gawin natin. Una, siguraduhin mo no, nasa state of grace ka, mag-confess ka, yung narinig mo rito, isabuhay mo. And then unti-untiin mo nakikita sa iyo yung pagbabago, saka mo sabihin ngayon yung pagbabago dahil sa salita ng Diyos, saka mo ngayon po ibigay at i-share sa anak mo. Umpisan mo muna sa sarili mo, kapatid. Yun po ang pinakamagandang advice natin na maibibigay. At saka dagdag ko Brother Sige, Angel. bro. Kapatid, there's no instant in this world. Even instant noodles, hindi mo naman agad kakainin yan eh. Magiinit ka pa, instant noodles na yan. Opo. Pero magiinit ka pa rin, 'di ba? So walang instant talaga. So anong ibig kong sabihin? Wag mong madali ng lahat. Dahan-dahanin mo sa tulong ng Panginoon, no? Lumapit ka sa kanya, bro. Lumapit ka sa kanya. Yun nga sabi namin, no, Brother Angel, confess first your sins. Lumapit ka sa pari, okay? Pumunta ka sa pari, bro, dahil sa mundong ito, wala pong ibang ipinadala ang Diyos para sa mga tao, kaparian lang. Pagdating sa spiritual guidance, bro, walang nang mas gagaling pa sa mga pari. Okay? I'm sure kakilala ka ng pari niyo dyan kasi public servant ka. Okay? Opo. Kilala ka ng po, pari. Kasi yung supportive po kasi ako about sa mga barangay na mga tuwing may misa. Spiritual activity. Yung mga mabuti yan. Mas malapit ka pala sa pari. So, ganito ang gawin mo, kapatid, no? Pumunta ka sa pari, sabihin mo sa pari nyo dyan, mangumpisal ka. Tapos, kung ano yung sinabi mo dito at kung meron ka pang dapat sabihin sa kanya regarding sa problema mo sa anak mo, sabihin mo sa pari. Sabihin mo sa kanya, gusto mo ng spiritual guidance, gusto mo ng maliwanagan, gusto mong maturuan ang anak mo, magpatulo ka sa pari para i-guide kanya, kapatid. Kasi trabaho ng pari yan. Kaya nga sila tinawag nating Father. Silang Father, ama ng ating pananampalataya.
Yun din nga yung panindigan ko. Kaya nga tinawag ko silang father kasi ama ko sila. Sila ang ama. Pagdating sa pananampalataya sila, ano Ama nila sa tayo, pananampalataya. dapat nila tayong kanlungan natin sila ba? No? Opo. Di ba, kapag ang bata may kinakailangan, saan ba lumalapit ang bata? Di ba, sa ama? Ang Ama. bata, kahit nasa gitna Family pa ng leon na yan, ama. basta't kasama niya yung ama niya, ano yan, feeling ng bata, safe na safe ang bata. Opo. So, pagdating sa spirituality, we need a priest. Dahil ang priest, dyan tayo makakahanap ng assurance, security. Kasi yun ang pinadala ng Diyos. No? Basahin muna natin ha. In Malachi 2:7. In Malakay 2:7, tingnan natin dito ano ang sinabi ng Diyos sa atin. Mga mananampalataya. Ano ang sinabi niya dito? Basahin muna natin. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, ang sa amin dito bro, advice na lang ano yung dapat mong unahin. Huwag kang mag-focus muna doon sa hindi mo kaya. Sabi nga ni Brother Angel, Nemo that could not have it. You cannot give what you don't have. So useless yung mga talata na gusto mong malaman para yan, mahirap yan. Kasi unang-una dapat pakita muna ng anak mo na ang pagbabago mag-uumpisa sa'yo. No? Mag-uumpisa dapat sa'yo ang pagbabago. Makita ng anak mo ba? Si Papa palagi na nagsisimba. Aba, si Papa, mas iba na siya ngayon. Aba, si Papa, then pagdating ng panahon, anak, simba tayo. Sasama na yan sa'yo. Dandahan ba? Kaya sabi ko, there's no instant in this world. Even instant noodles, kinakailangan pang mag-init bago mo kainin yan. Tama. Okay? So, dandahan lang. Ano lang, wag kang huminto sa paghingi ng tulong sa Diyos. Sabi ni Panginoong Jesucristo, kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Yan ang pangako ni Kristo sa atin. So, wag nating anuhin yung hope na yan na ibinigay sa atin ni Kristo. Wag nating baliwalain yan. No? Bagkus, i-subscribe natin ba? Wag nating sayangin. Sinabi niya yan, mangyayari yan. Sabi pa nga niya, walang sinumang anak na humihingi sa kanyang ama ng kindi tapos bibigyan ng ahas. Ibig sabihin, kung ang hinihingi mo sa ama, sa Diyos, ay sa ikabubuti mo at sa anak mo, ibibigay niya yan. Okay? So, una, lapit ka sa pare. Father, gusto kong mag-confess sa aking kasalanan. So, pagkatapos mo mag-confess, Father, kung maaari, humingi ka ng oras sa pari para mabigyan ka niya ng magandang guide. Paano mo itutuwid ang life? Paano mo mas ilapit pa ang sarili mo sa Panginoon at sa anak mo? Magaling ang pari dyan, bro. Mayroon silang wisdom galing sa Diyos. Maniwala ka sa Bible. Sabi ng Bible, tungkulin ng mga pari. Ayos, bro? Ha? Mabait po yung si Father. Mabait po yun. Much better na may pari kayong mabait kasi sa amin, hindi ko na lang sasabihin, no, napakahirap i-approach yung pari namin. Ano kasi siya old school ba? Matanda na. Napakahirap nang i-approach. Yung sa amin bro, yung matanda din, kaso medyo may pagka-joker din. Yung maganda yan ang magandang mga pari na nalapitan. Oo. Ma-approachable ba? So, yun lang muna siguro bro kasi ang may tutulong talaga namin sa iyo, yun lang. Yung ko po yung sa anak ko is yung combination ng yung combination ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan Ano? ko sa kanya. Yung yung Holy Trinity ba? O Yan yung bakit? pinangalan ko sa kanya. Ayun ang pinangalan mo sa kanya, Trinidad? Trinity po. Pinalitan ko lang Ang pangalan niya, Trinity.
Naku, napakaganda niyan. TRYNYTY po. Wow, Trinity pala pangalan niya, no? So, Ganda yung ng iba pangalan, Trinity, parang sa Matrix. Ano, Matrix? Ganito po, Brad Didi. parang sa Matrix. Oh, sa Matrix, yung parang babaeng bida doon, di ba? Si ano yun? Trinity ang pangalan. Si Trinity yun. Kaso lang kasi yung cesarean siya, yung walang-wala ako, pumasok po ako sa simbahan, humingi ako ng tulong kung saan ako pwedeng, kung sino po yung tutulong sa akin, nalapit lang sa akin. Maraming tulong yung lumapit sa akin, nanalangin lang ako. So, ibig sabihin, bro, Kaya yung hindi ka pa ganun ka, hindi ka pa ganun ka, hindi ka pa ganun ka, yes, hindi ka pa ganun ka, katiwalag sa paningin ng Diyos, no? Kasi mayroon pang mga conviction sa sarili mo, mayroon pang, yan ang good thing, no? May conviction. Kasi pag wala kang conviction, ibig sabihin, hopeless na talaga when it comes to yung mga ganyang bagay. So, yan ang kagandahan sa iyo. So, wag kang tumigil sa pagpapanalangin, bro, no? Simula ngayong linggo, magsimba ka na palagi. Tuwing linggo, magsimba ka, pakita mo sa anak mo na kung ang panahon nagbabago, kaya mo rin magbago. Ipakita mo yan sa anak mo, bro. Lapit sa Panginoon, lapit simbahan, wag kang tumigil sa panalangin. Huwag kang tumigil sa panalangin. Hayaan mo ang Diyos ang mag sa iyo, no? Magpuno ng mga pagkukulang mo. Darating yan. Wag mong punuin agad kasi hindi ganoon kadali, no? Yung mga pagkukulang natin doon, hindi yan ganoon kadali mapunuan. Then let God. No, let God do the other things. Biblical po 'yan na sa Philippos 2, 2 ba yun? Philippians 2:12 to 13. No, na basahin natin na Philippians 2:12 to 13. Anong pangako ng Diyos according kay St. Paul? Basahin natin. Okay, para mayroon kang mga guidance galing sa Bible ba. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyong naisin at isagawa ang inyong kalooban, ang kanyang kalooban. So hindi natin what I mean is hindi malayo ang Diyos sa atin. Okay? So yung mga pagkukulang mo, mapupunan yan pagkasama natin ang Diyos, kapatid. Huwag mong alalahanin yun. Unahin mo muna sarili mo, malapit sa Diyos. And then God will do the rest. Okay? Yan lang ang ipayo namin sa iyo. Yan lang ang payo namin sa iyo. Ilapit mo muna sarili mo, then God will do the rest. Lapit ka sa pari, kapatid. Okay? Maraming salamat po. Yes. God bless sa iyo, kapatid. God bless. Maraming salamat po. Pasensya na po. Hindi. Huwag kang magpasensya sa amin. Magpasalamat ka sa Diyos. Hindi. Yung mga katulad mo ang pinapasasalamatan namin, kapatid. Pag yung pinag-uusapan, yung pagmamahal ko sa po kasi talagang yan ang gusto ng Diyos sa atin. Mahalin mo ang Diyos. Yes, ang sabi sa Bible, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang anak mo, ang pamilya mo, ang mga taong malapit sa iyo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. God is love. We are the image of God. So we need to love all things. Una-una ang Diyos, kapatid. Tama lang yan na mahalin mo yung anak mo kasi yun talaga ang natin. Yan ang ating mission. No, mahalin, ituro sa kanila ang pag-ibig, ipakita sa kanila at ipakilala sa kanila ang Diyos. Ayan ang mission nating mga magulang, kapatid. Hindi ako nasangguni na mismo sa
Father, hindi ako humingi ng tulong sa kanya. Yung ganon. That's why ngayon salamat baguhin po mo sa na, Daliwanagan baguhin po ako. mo na. Baguhin mo na yung ano mo, baguhin mo na yung mga mali mo, no? Kung dati hindi ka humihingi ng tulong sa kanya, simula ngayon humingi ka ng tulong sa kanya at lumapit ka sa kanyang kaparian, kapatid. Okay? Opo. Opo. Maraming salamat po. Okay. God bless, Update po kapatid. kita God bless. pag after 1 month, 2 months, kung ano po yung mga update doon sa mga ganon. Much better para masundan ka namin at basta bro, ang pinakagawin mo talaga lapit sa simbahan at huwag kang huminto sa panalangin. Much better mag-aral ka mag-rosary. Okay? Opo, opo. Okay. Brother Jando? Okay na ba yon? Okay na Okay na bro. po, Brother, liwanagan na po ako. Okay, thank you sa iyo bro. Maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat din po.